In this video, pag-uusapan natin ng order blocks or yung iba tawag nila dito is supply and demand. Okay? So, kapag andito, itong mga to, pag nasa taas, supply. Okay? Supply. Kapag andito sa baba, pag ganito, demand. Okay? So, sana nagtitake notes kayo. So, every time na may break of structure, okay, may iwan dito na order block. Lalong-lalo na kapag yung break of structure natin, okay, is very impulsive. Ang malakas, no? Puro red candles pababa. Sobrang mabilis lang, no? Ilang candles lang. So, dito makakahanap ka ng order block. So, pag sa ganito, nag-break of structure siya, tama? Ano yung order block mo? Okay? So, halos dito makikita mo dahil pababa, dapat red candle, tama? So, ano nga hanapin mo? Yung last na green candle. Okay, yung last na green candle. So, yun yung magiging order block mo. So, ginagawa ng iba, pag ito yung order block, okay, magti-trade sila niyan. Okay? Tapos, anong target nila? Itong low. Ito lang. Yan, ganun lang. So, anong nangyari? Hanggang dito lang target nila. Bumalik yung market, bumaba ulit. Ganun. Another break of structure na naman yan. So, ganun siya. Okay. Now, pag dito, yun yung bearish order block natin. Hanap tayo ng last green candle. Okay, pero huwag kayong mag-alala, pag-uusapan pa natin yung advance, okay? Pagdating sa order block, yung mga high probability order block. Okay? So, dito naman is, yan. Dito, nagkaroon na ng market structure shift or change of character. Okay? So, very impulsive. Ang lakas ng move. Okay? Tapos, dito, hanapin mo yung last na bearish candle. Okay? Last na pababang candle before the impulse move. Okay. So, kapag ganun ulit, dito ulit, maghahanap ka ulit ng last bearish na candle before umakyat. Okay? So, ganito siya. Ayan. So, for example, yung market natin is paakyat. Umakyat yung market, bumaba, okay, bumaba siyang ganyan. Tapos ito, ima-mark mo siya ngayon as break of structure. Okay? Mark mo siya na break of structure. Ang boss natin. Yun. BOS na siya, tama? So, anong gagawin mo? Pupunta ka ngayon sa red candles, last bearish candle. Yan. So, gagawin natin is ito, tama? Ito yung kukunin mo. Ito yung last eh. Diba? So, ito nga yung magiging order block mo. Itong last na ito. Bearish order block. Now, for example, 15 minutes ito. Ito yung 15 minutes mo. Okay. Dito mo, ganito mo siya pwedeng kunin. Now, kapag pumunta ka sa higher time frame, anong mangyayari? Diba? Yan, for example, nasa 30 minutes ka. Yan, isang candle yan. Isang candle yan. Magiging ganyan siya. So, nasa 30 minutes ka, kunwari. Yan. Yan, for example, nasa 30 minutes ka. Kunin mo siyang ganyan. Okay? Pero para mas mapaganda pa yung entry mo, ang gagawin mo, pwede kang pumunta sa 15 minutes. Now, sa 15 minutes, mag-iiba yung itsura niyan. Okay? Mag-iiba yung itsura niyan. So, 30 divided by 2. O yan, madidivide sa 2 din yung mga candles mo. Sa 15 minutes, di ba? 30 divided by 2, 15. So, yan. Sa 15 minutes, magiging ito yung candle mo. Ito yung magiging order block mo. Diba? Sa 15 minutes. So, para hindi ka na pwedeng yan. Kunin mo na yan. Ganyan. Pwedeng ganyan. Kunin mo siya na
Kasi hindi lang naman isang candle pwede yung dalawa. Kasi sa higher time frame order block pa rin siya. Yan, pwedeng ganyan. Or maging stricto 15 minutes yung kunin mo. Or the whole 30 minutes order block. Tapos lagay mo lang siya sa may open ng red candle. Okay? So sana may natututunan kayo, no? So ganun din dito. So ang nangyari dito is nagkaroon tayo ng bearish order block. Okay. Yan. Okay, ganyan yung market. Yan. Tapos meron tayong break of structure. Meron tayong BOS. Yan. Okay. So ang gagawin mo, kunin mo yung last candle. Yan. Yan yung order block mo. Okay. Or same thing. Nasa gusto mo kunin lahat yon, yung mga candles na yon. Kasi sa higher time frame, magiging iisang candle lang din sila. Diba? Para hindi ka maiwan ng market. Kasi in my experience, okay, the more na mas pinapalit mo yung order block mo, minsan hindi na binabalikan yung order block. Okay? So, mas maganda pag yung order block na kukunin mo, okay? 'Di ba? Tinuro ko yung imbalance sa inyo. May imbalance dito. Okay? Maganda, 'di ba? Babalikan yung imbalance. Tapos yung order block. O, 'di ba? Yan. May order block ka na, may imbalance ka pa. Pwedeng ganito. Dito ka sa imbalance. Yan, 'di ba? Para siguradong mababalikan yung order mo. Kasi kung ito lang, baka yung gawin ng market is bumalik lang siya, i-clear niya lang itong area na to ng imbalance, tapos bababa na siya. May iwan na yung trade na kukunin mo pag dito ka kinuha mo pa yung pinilit mong kunin yung M15. So, ganun siya. So, tara tingnan natin sa market, okay? Mismong chart, no? Makikita nyo dito paakyat. So, meron tayo ditong break of structure. Saan yung last candle natin? Okay? Ito, tama? Ito. Mas may imbalance pa dito. Pero pag pumunta sa higher time frame, ito talaga yan. Yan. Itong candle na to. So, anong gagawin mo? Paano mo i-entryhan? Okay? Kunin mo itong candle na to. Mas maganda ito yung kunin mo. Para dito yung stop loss mo. Ayan. Okay? Ayan. Ito yung order block. Kunin mo order block. Ayan. Okay. Tapos, saan yung take profit mo? Ito lang. Ito. Yan. Okay. Ito lang. Yung may taas na to. Or, kapag may nakita ka pang next na high. Ito. So, may liquidities dito. Dito sa taas niya. Pwedeng yun. Pwedeng ganun. Okay. Makikita mo, nag-move yung market pataas. So, sige. Ibang example pa, dagdagan natin yung example. So, market, makyat. So, may break of structure ulit. So, ano yung kukunin mong order block dito? So may tatlo ka dito na bearish candle. Diba? So, ang gawin mo dito, actually lahat yan order block yan itong tatlong to order block yan. Pwede mong gawin, hanapin mo yung imbalance. So dito sa tatlong to, sa loob niya may imbalance ito, diba? So doon ka mag-i-entry sa imbalance. Pwede ganyan, okay? Pwede ganyan. Tapos hanap ka lang ng 3.
ayan. Diba? Mati-TP hit ka pa rin. So, dito ulit. So, bumagsak yung market. Makyat. Bumagsak. Okay. Tapos, umakyat ulit. Okay. So, dito may break of structure tayo dito. Dito may break of structure tayo dito. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa ng market? Okay. May break of structure ulit dito. Okay. Nag-retrace lang yung market hanggang dito, tapos umakyat. So, saan yung iti-trade mo? So, makikita mo dito halos wala na, no? So, ito na yung valid na next na order block natin. Ito yung valid na structure natin. Kasi, ito, bumaba siya. May mga candles dyan. Na-take yung liquidity, tapos impulse move. Okay? Ito mo na yun kukunin. Yan yung valid na structure natin. Kasi, nag-liquidity grab na siya dito eh. Itong mga to. Na-take na. Okay? Tapos, itong imbalance na to. Na-fill bago nag-break of structure. So, anong kukunin mo? Itong order block na to. Itong last candle. Itong last candle bago umakyat. Kukunin mo yung last candle. Saan ang stop loss mo? Ito. Okay, itong low na to. Itong low. Yan. Kita mo. Entry mo. Yan. Yan. Lagyan mo yung ano. Diba? Ganda. Tama. So, yan, ganun. So, kung sa next video pag-uusapan natin kung aling break of structure ba yung iti-take ko. Okay, anong break of structure? Paano pag, ito, example nito, paano pag nag-break of structure, hindi na binalikan, hindi na siya bumalik dito sa baba? Ano na ang gagawin mo? So, pag-uusapan natin yan sa next na video, which is yung topic natin doon is structure mapping. Okay? So, yun lang. See you sa next video.